Alright, pag-usapan natin ang mga maiinit na balita ngayon mga tol dito sa ating daigdig sa loob at sa labas ng ating bansa. No, unahin na natin to mga kapatid ang balita ngayon sa Taiwan Strait at naka-high alert status ngayon ang Taiwanese Ministry of Defense matapos magpadala ang China. Mga tol, nagpadala ang China ng halos 19 Coast Guard at warship sa Taiwan Strait mga kapatid. Ito na nga yung sinasabi ng presidente ng Taiwan. Dahil kilalang kilala na nila at basang-basa na nila mga tol yung galawan ng China. Kabisado na rin naman natin mga tol yung tinatawag nilang gray zone tactics kung saan mga tol ang pinakapangunahing layunin nun isindakin, takutin mga tol yung mga bansang maliliit na kinakayan-kayanan lang nila kapag meron silang gustong makamit. Etong China, kapag meron silang gustong makuha, kapag meron silang gustong angkinin mga tol, ang gagawin nila kung sino man yung bansang tutuunan o pagtutuunan nila mga tol, tatakutin nila yun, sisindakin nila yun mga tol. Pero hanggang doon lang yun. Hanggang doon lang yun at paulit-ulit na nga nilang ginagawa yan dito sa Taiwan. At ngayon, ito na nga ang balita, no, naka-high alert status ngayon ang Taiwanese Ministry of Defense. Kumbaga parang DND dito sa atin yan eh. Dahil nga nag-deploy at nagpadala ng napakaraming barko ang China sa palibot ulit ng Taiwan. No? Panoorin natin yan mga kapatid. At tungkol naman sa pagpapadala ng warship natin no, dito sa West Philippine Sea, particular mga tol sa Scarborough Shoal, ano ang sinabi ni PBBM? Magpapadala na nga ba tayo? Yan ang ating pag-uusapan mamaya. So bago natin ito simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Nasa high alert status ngayon ang Taiwanese Navy matapos mamataan ang halos 70 Chinese Coast Guard at Navy warships malapit sa kanilang katubigan. Grabe oh. Sa isang pahayag, sinabi ng Taiwanese Ministry of National Defense na sila ay magsasagawa ng combat readiness drills at magtatatag ng mga emergency centers sa kanilang teritoryo upang mapigilan ang mga pinakabagong agresyon ng China. Napakarami niya, no? 90. Well, mas marami pinapadala ng China ng barko dito sa West Philippine Sea. Minsan umaabot ng 250 plus. Pero dito kasi mga tol, sa palibot ng Taiwan Strait yan at alam naman natin kung gaano kalapit ang China sa Taiwan. Parang pwede nga nilang languyin yan eh. No, ganun sila mambulas, ganun yung taktika nila. Simula pa lang noong Sabado ay namataan na ng Taiwanese Coast Guard ang 14 na Chinese warships at 7 military aircraft na rumoronda malapit sa Taiwan Strait na nagsisilbing maritime border ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga ulat ay wala pang formal na pag-aanunsyo ang China kung sila ay magsasagawa ng military drills o war games sa naturang lugar kung kaya't inoobserbahan sila ngayon ng mga kinauukulang ahensya ng Taipei. Ganun lang ginagawa nila mga tol. Magpapadala sila ng puwersa nila para maipakita doon sa bansang gusto nilang sakupin o gusto nilang takutin na, oy, tignan nyo naman yung puwersa namin, ganito kami kalakas. Wala pa yan. No, wala pa yan sa kalingkingan ng buong lakas namin. Kaya kung ako sa inyo, sumuko na kayo. Parang ganun mga tol, ang datingan nila. Ganun na ganun talaga taktika nila. Base naman sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning, nangangako ang China na pangangalagaan ng Communist Party ang kanilang teritoryo at soberanya, dinagdag pa nito. No, kahit nga hindi nila teritoryo at soberanya, no, inaangkin nila na hindi mapagkakaila ng lahat na parte ng China ang Taiwan. First of all, I would like to tell you that there is no defense ministry in Taiwan, sabing ganun. Taiwan is an inalienable part of China's territory. Ganyan sila mga tol. The question of Taiwan is an internal affair of China and China will firmly safeguard. Dahil yun ngayong inaano nila eh, pinagmamatigasan nga nila, di ba? Kanila ang Taiwan, part yan ng China. Yang Taiwan, part yan ng bansa nila. Kahit etong Taiwan may sariling gobyerno, may sariling presidente, pero gigibain nila lahat yan mga tol. Gusto nila yung one China lang, sakop lahat yan ni Xi Jinping. Yun ang gusto nilang mangyari mga tol. At napakalapit lang ng Taiwan sa kanila.
Pero ibang kwento mga tol, ibang istorya kapag ang pinag-uusapan natin etong Scarborough Shoal o yung West Philippine Sea. Pero same strategy pa rin ang ginagawa nila. Magpapadala ng napakaraming barko, 'di ba? Tatakutin yung mga mangingisda, yung Coast Guard natin, yung BFAR, bobombahin ng water cannon. Ganon na ganon ang taktika nila eh. Ngayon, usap-usapan na nga kung magpapadala na nga ba tayo ng warship para tapatan mga tol yung warship ng China na ipinadala nila at nakisali sa pangaharas dito sa mga barko natin. Ngayon, dito naman sa balitang to mga kapatid mula sa UNTV. Nagsalita na mga kapatid ang Pangulong Marcos at iginiit niya na hindi palalalain ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea mga kapatid, no? Ano ibig sabihin ng hindi palalalain mga tol, no? Ito, panoorin natin to mula sa UNTV. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagawa ng hakbang ang Pilipinas para palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. So malinaw na 'yon. Yung mensahe na 'yon, hindi tayo gagawa ng hakbang para palalain pa ang tensyon dito sa West Philippine Sea. Meaning hindi na tayo makikipagsabayan pa sa China. 'Di ba? Tulad ng napag-uusapan nga at gusto ni General Jonathan Malaya, mga tol, na magpadala na rin tayo ng mga warship natin. Ang sabi nga ni Prof. Renato Castro, 'di ba? Pag nagpadala tayo ng isang warship, kayang tapatan niya ng 5 o 10 ng China. Ganon sila katindi, ganon sila kalala. No? At yun nga ay hindi magpapahupa ng tensyon, kumbaga lalo pang lalaki, tulad na lamang nangyari nung 2012 kung saan sinubukan natin magpadala ng warship kaso nagkaroon lang ng standoff. At yun nga yung time na nawala na sa atin yung Scarborough Shoal mga tol. Yun yung time na yun. 'Di ba? So ngayon iniiwasan mangyari yan ng gobyerno natin kasi hindi pa talaga tayo handa, no, sa ganyang malakihang labanan. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese forces sa BFAR vessel BRP Datu Pagbuaya na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Pangulo, hindi magiging bahagi ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa WPS. Ibig sabihin lang din nun mga tol, no, ibinibigay natin sa China yung buong liability, yung buong sisi. No, kung bakit merong tension dito mga tol sa West Philippine Sea, hindi magiging bahagi ang Pilipinas. Ibig sabihin mga tol, lahat 'yan, no, sa China lang lahat 'yan. Yang mga kaguluhan na 'yan, yung mga pagsira ng kapayapaan, China lang talaga gumagawa niyan. 'Yan ang ibig sabihin. We are going to continue to perform our mission. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation. Ooh, has never been an agent of escalation. Of tensions. Mahalagang mensahe yun mga tol, no? Para na rin sa buong mundo at malaman nila na never naging sangkap ang Pilipinas ng paggulo at pagkakaroon ng escalation dito sa West Philippine Sea. Kasi tayo mga tol, ang ipinapatupad lang naman natin dyan is yung batas. Hindi lang batas natin pati batas ng karagatan, international law, lahat-lahat mga tol, yan ay naaayon sa UNCLOS, sa international law. Kumbaga wala tayong nilalabag dyan. Ito lang talaga magulo. Ito lang talaga ang lumalabag at ito lang talaga matigas ang muka. Alam nyo na kung sino yun mga tol. At sinabi nga ni PBBM mga tol, hindi tayo magiging part niyan. No, hindi tayo magiging part niyan. Solo lang ng China yung sisi, no, diyan sa mga kaguluhan diyan sa West Philippine Sea. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.